Alright, Filipino reaction. Okay, reaction video na naman tayo mga kaibigan dito sa nagtitrending na vlogger dito sa ibang bansa mga kaibigan. Etong si Freddy Valeria tungkol kay Sara Duterte. Ayaw ko na bumaba sa akin na to forever. Kaya sisirain ko kayong lahat. Sino? Sino ba? Okay, ito mga kaibigan ay reaction din kay Sara Duterte. Ito lahat ng threat sa power mo, sisirain mo talaga. It's very obvious. Sagot sa pinakabagong survey nagtanong kung pro Marcos o pro Duterte ang motibo na natiling kapangyarihan. Okay, continue lang. Sa lahat ng naririnig mo, nakikita mo na ginagawa, ang motibo dyan Ano? is ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Ay, ganon. Tignan mo ang klaseng utak meron to. Abogado yan ah. Paano niya nasasabi yung ganon? Kung tutuusin, kayong mga Duterte ang ayaw niyong mawala sa kapangyarihan. Yun ang totoo. Bukod sa kayo pa rin Duterte ang may kapangyarihan, yung tatay mo at mga tropa ng tatay mo lusot sa mga pinagagawa nyo. Lalong-lalo na dyan sa EJK at Pogo, which is kayong dalawa, lalong-lalo kayong mag-ama, mukha kayong Chinese. Ganon. Alright. Kaso, hindi ganon na nangyari. Tama mali? Oh. Di ba? Anong nangyari? Oh. Dahil gusto ng tatay mo na nasa kapangyarihan pa rin, kaya ito, pinipilit ka, pinipilit ang mga kampo ninyo at mga alagad ninyo na kayo ay na maiupo ka, Sara, at maagawang posisyon sa presidente ngayon. Pero no, ain't gonna happen. Mga sinungaling at mga bobo yung mga tao nyo. Ibig sabihin, Freddy, itong si Sara ay uhaw na maging presidente nga siya or ang kanyang ama na gustong maging presidente agad siya. Matagal pa naman ang eleksyon eh. Continue lang. Wala kang pakialam. Wala rin akong pakialam sa'yo. Pero ang pakialam ko, barahin at banatan yung mga kaingutang ginagawa nyo. Kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo, basta lang masira kayo. Yan yung Ganon. Bakit ganito si Sara? Parang hindi abogado ng vice president. Dapat dito sinusuportahan ng Pangulo ng Pilipinas, hindi puro kontra. Okay, continue lang, Sara. motibo dyan. Parang alam mo, baliktad na baliktad. Yung sinasabi niyang yan, yun yung ginagawa ng kanyang tatay, ng kanyang mga kalaalagad, nung kanyang mga DD-shit, mga DD-shit vloggers, DD-shit followers nila. Yun ang ginagawa ninyo. Wala kayong pakialam, totoo man yan o hindi. Gusto nyong masira yung gobyerno ngayon para makuha ninyo at kayo ang pumalit. Basta ang mahalaga, masira. Masahol pa kayo sa tinatawag nga noon, dilaw. Yun ang totoo. So, eto na nga mga ka-eksena. Sigurado ako, karamihan sa inyo, napanood nyo na yung sinasabing pambabatikos, di umano, ni Sara Duterte, o mas kilalang bilang Princess Fiona Duterte. Okay? Oh, prinsesa nga, maldita pa. Ano ang problema mo, Direk? Hindi nga ito nga eh. Wala namang problema na mambatikos ka sa kahit sino, politikong tao, sa gobyerno. Tama yung problema yun, mambatikos ka. Pero may mga exemption, mayroong mga limits, may boundaries, di ba? At pwede ka mambatikos, pero hindi ka pwedeng gumawa ng mga istorya at mga peking mga pahayag. Ibig sabihin, ito si BP Sara ay nagiging against the government na. Pag ganito, magkakaliwa. Ibig sabihin, gano'n. Pamamahiya na, alam mo yun, yung kagaya ginagawa Kaya pala bumagsak ang rating nito mga kaibigan ni BP Sara ngayon, dating 64%, 63%. Ngayon, naging 44% na lang daw. ni Maharlika. Kahit sino sa atin pwedeng mambatikos. Kayo, pwede nyo akong batikusin kung gusto nyo. Di ba? Ganun lang yun. Kahit hindi ako
politiko, kahit hindi ako public servant, official, pero pwede nyo akong batikusin sa komento ko. Ngayon, bago natin pag-usapan yung pagbara o pagpuna sa gobyerno, meron siya ditong nakita akong video na sagot niya doon sa mga naging reaksyon ng mga tao patungkol sa kanyang naging pagpuna daw sa gobyerno, di ba? Tuloy natin ha, pakinggan nyo muna to. Sinagot ni Vice President Sara Duterte ang iba't ibang isyong iniugnay sa kanya, kabilang ang dahilan ng pagbibitiw niya bilang miyembro ng gabinete. Ito yung isasagot niya ang dahilan kung bakit daw siya nagbitiw. Ngayon, tandaan nyo mabuti yun at sabihin nyo sa akin kung connected ba yung dahilan niya na yon or para sa inyo ba halatang isisinungaling na naman yan. Tutok si Marisol Abduraman. Ngayon lang muli nagpaulak ng panayam ang Vice Presidente matapos ang Siyempre, matapos siya maka-attend sa concert ni Taylor Swift. Hindi pala. Matapos siya makauwi galing Germany. formal na over ang pamumuno sa DepEd. Ang mga dahilan ng kanyang pagbibitiw bilang miyembro ng gabinete, hindi pa raw niya kayang isa-isahin. Mahaba talaga yung listahan ng mga rason. At iba-iba. Mahaba ang listahan. Haba mo, mukha mo. Ano mahaba eh. Makapag-komento nga, no? Comment ka, yung pa kaya. Tigilan mo ako, Inday. Ano mahaba? Oo, siguro ngayon, mahaba na kasi tinulungan ka na ng mga tauhan mo. Paano mga isusulat yan? Anak ka. My God, hindi mo nga kaya ng on the spot sumagot eh. Pag interview si BP Sara, parang hirap na hirap. On the spot pa, parang mag-on the spot man na... Hindi katulad ng ibang senador mga kaibigan, pag in-interview katulad ng Jesus Godero, Risa Contiveros, pag in-interview talagang pulido. Okay? Ito naman, pag in-interview si BP Sara, parang tambay lang. Na-interviewin ka. Kasi Ginorgor. base doon sa aming napag-usapan, Ganyan. it's about the numbers because the numbers, what the president is, the numbers is, ito katok, ito Mahina, nabubulol-bulol. Si BP Sara pag in-interview, nabubulol-bulol, hindi malaman kung ano isagot. Ganun ba? Ang isang abogado dapat o ang isang kawani ng gobyerno o VP, Vice President pa naman, okay? Kasi nga mga kaibigan, katulad sa Amerika, pag in-interview si Donald Trump, sunod-sunod na kaya. Ganun. Ang presidente pag in-interview, ang Vice President, okay, Vice President, kasi running for President na rin ito eh. Kasi, andyan ang mga media, andyan ang mga ibang bansa, pag in-interview ka, ano sagutin mo? Bla, ganun, ginorgor, anak ko. ito katok, TikTok. Panoorin nyo lang yung mga interview ni BP Sara, ay talaga naman. Sabihin mo mahaba? Anak ka. Mahaba ang ginawa mong preparasyon para masabing mahaba. Anak ka. Migil ka dyan, maarte ka. Maarte ka na, maldita ka pa. Pa siya kategorya, merong personal, sa amin dalawa lang, merong DepEd, merong budget, merong sa bayan din. So, medyo mahaba. Medyo mahaba. Anak ka. Mahaba nga. Mahaba. Kung listahan and sa ngayon hindi pa kasi ako handa na umupo. Okay. Ang tagal na, sa ngayon hindi pa rin daw handa. Buti nga nag-resign sa DepEd eh. Kasi nga madaming magagaling na tao, Pilipino na karapat dapat sa DepEd, itong pinesto. Wala rin palang alam, hindi kaya nag-resign ito.
Pero sigurado, nung napunta sa Germany, malamang, every time na nagpapalit si Taylor Swift ng damit, nagpapalit din yan. At bawat kanta ni Taylor Swift, kabisado niyan. Yung galing, no? Kaya pala mag-memorize, eh. Yun lang. Yung alin? Yung kanta ni Taylor Swift. Talaga naman. Dapat talaga pag BP president ka, yung mga problema ng Pilipinas, alam mo yan, yung mga issue ng Pilipinas, alam mo dapat. Kaya mong sagutin yung mga batiko sa iyo, kaya mong sagutin ang mga problema talaga. Ang solusyon lalo, dapat problem solving ka. Oh. Di ba? Isa-isahin yun. Pero sasabihin ko sa inyo, hindi na. Someday, hindi ko lang alam kung kailan yung araw at oras mo yun. Someday nga, eh. May someday. Alright, ito na mga kaibigan, ang nagte-trending na vlogger ngayon na si Freddy Valeria nga ay muling ginisa, okay, si BP Sara, na talaga namang mapapansin niyo si BP Sara ngayon ay trending na trending at mahina nga daw ang survey niya, okay? Hanggang dito na lang at bahala na kayo mga kaibigan, subscribe at comment. Okay, thank you, bye-bye.